Sinabi sa'yo na healthy ang mga nuts, pero narito ang nakakagulat na katotohanan na bihirang sabihin ng direkta. Paglampas ng edad na 60, ang ilan sa pinakasikat na nuts sa kusina mo ay maaring unti-unting sumisira sa iyong erections, nagpapataas ng iyong blood pressure, nagpapalabo ng iyong memorya, at tahimik na nakakapinsala sa iyong mga bato. At mas nakakalala pa, karangihan sa mga nakatatanda ay kinakain ito araw-araw. Iniisip na may ginagawa silang mabuti para sa kanilang katawan. Ako si Dr. Mohit Kara. Mahigit 30 taon na akong tumutulong sa mga lalaki at babaeng nasa mas nakatatandang edad upang maibalik ang kanilang enerhiya, linaw ng isipan, at oo, maging ang kanilang sigla sa kwarto. At paulit-ulit kong nakita kung paano kayang ibalik ng tamang pagkain ang buhay, habang ang maling mga pagkain ay dahan-dahang kumukuha nito ng hindi mo namamalayan. Paano kung sabihin ko sa'yo na may 4 na particular na nuts na kayang suportahan ang sirkulasyon, palakasin ang brain function, i-balance ang blood sugar, at tulungan ka pang makatulog ng mas maayos. At gayon pa man, halos walang taong nampas 60 ang regular na kumakain ng mga ito. Kasabay nito, may 4 din na ipinapakita bilang healthy, pero tahimik na nagdudulot ng inflammation, nakikialam sa epekto ng iyong mga gamot, at inilalagay sa panganib ang iyong puso. Karapat dapat mong malaman ang pagkakaiba. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat ng 8, ang 4 na dapat mong piliin araw-araw, at ang 4 na hindi mo na dapat kainin kailanman. Malinaw, batay sa siyensya, at nakaangkop lalo na para sa iyong katawan matapos ang edad na 60. At sa bandang huli, ibubunyag ko ang isang nut na particular na mapanganib, ang pinakadelikado sa lahat, na naiugnay sa pagkawala ng memorya at kahit pinsala sa atay, at maaring nasa pantry mo na ngayon mismo. Bago tayo magsimula, siguraduhing pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga susunod pang health lessons na sadyang ginawa para sa mga katulad mong nasa mas nakatatandang edad. At kung may tama sa'yo ang mensaheng ito, i-type ang number 1 sa comments. Kung hindi naman, i-type ang 0 at ipaalam sa akin kung paano pa kita mas matutulungan para sa iyong kalusugan at kapakanan. Sige, magsimula na tayo sa 4 na makapangyarihang nuts na dapat mong kainin araw-araw. Hindi lang ito simpleng merienda. Isa itong natural na gamot para sa iyong puso, utak, enerhiya, at oo, kahit sa iyong performance sa kwarto. Tingnan natin ng mas malapitan ang bawat isa at kung bakit mas mahalaga sila ngayon kaysa dati, lalo na pagkatapos ng edad na 60. Una, Brazil nuts, ang tagapagpalakas ng iyong thyroid at testosterone. Naalala ko pa ang isa kong pasyente, isang retiradong bumbero na nasa huling bahagi ng kanyang 60s. Tawagin na lang natin siyang Jack. Dumating siya sa akin na pagod, malabo ang pag-iisip, at frustrado sa kanyang mababang enerhiya at humihinang performance. Nasubukan na niya ang lahat, mga powder, pills, diets, pero wala talagang nakapagbalik ng siglang dati niyang nararamdaman. Nagpatakbo kami ng kumpletong laboratory tests, at ang nakita namin ay hindi na bago sa akin. Napakababa ng kanyang selenium level, isang trace mineral na kadalasang hindi naiisip ng karamihan sa mga lalaking lampas 60, pero napakalaki ng papel sa kung paano tayo nakakaramdam, nag-iisip at gumagana. Dito nagiging interesante ang lahat. Sinabihan ko si Jack na gawin ang isang simpleng bagay. Kumain ng isang Brazil nut bawat araw. Isa lang. Walang reseta, walang komplikadong plano. Pagkalipas ng 3 linggo, bumalik siya sa aking klinika. Iba na ang itsura niya. Mas may kulay ang kanyang mukha. Mas malinaw ang kanyang mga mata. At numiti siya sabay sabing, "Dok, hindi ko alam kung anong meron sa nut na yon, pero pakiramdam ko buhay na buhay ako ulit." Yan ang kapangyarihan ng Brazil nuts. Ang kahangahangang nut na ito ang pinakamayamang natural na pinagkukunan ng selenium sa buong mundo. Isang piraso pa lang, higit 130% na ng iyong daily requirement ang naibibigay. At hindi tulad ng synthetic supplements, ang selenium sa Brazil nuts ay nakatali sa organic compounds, kaya mas madali itong maabsorb at magamit ng tumatandang katawan. Napakahalaga ng selenium para sa pag-activate ng thyroid hormones na siyang kumokontrol sa metabolism, energy levels, mood at memorya. Habang tayo'y tumatanda, bumabagal ang thyroid function, nagiging sanhi ng pagkapagod, malamig na pakiramdam sa kamay, pagdagdag ng timbang, at pagkawala ng dating sigla. Ngunit sinusuportahan ng selenium ang prosesong ito mula sa loob palabas. At hindi lang yon,
Mahalaga rin ang selenium sa produksyon ng testosterone, isang bagay na hindi gaanong napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Ang mababang testosterone ay hindi lang nakakaapekto sa libido. Apektado rin ang lakas, tulog, motibasyon, at maging ang kakayahang manatiling mentally sharp. Tahimik na sinusuportahan ng Brazil nuts ang kakayahan ng katawan na gumawa at magbalance ng mahalagang hormone na ito, natural at ligtas. Pero ang talagang nagpapatingkad sa nut na ito ay kung paano nito pinoprotektahan ang iyong mga nerves. Ang healthy fat sa Brazil nuts ay tumutulong sa pagpapanatili ng myelin sheath, ang protective layer sa paligid ng iyong nerves na nagpapanatiling mabilis ang reflexes at maayos ang galaw. Kapag ito'y nasira, bumabagal ang galaw, pag-iisip at koneksyon sa sariling katawan. Ang pagpapanatiling buo ng myelin ay isa sa pinakamahalagang bagay habang tumatanda, at direktang sinusuportahan ito ng Brazil nuts. Ngunit palagi kong paalala sa aking mga pasyente, hindi ibig sabihin na mas marami ay mas mabuti. Ang sobrang selenium ay maaring maging toxic sa paglipas ng panahon, kaya inirerekomenda ko na 1 hanggang 2 Brazil nuts lamang bawat araw. Itago ang mga ito sa refrigerator, mas mainam kung nasa shelf pa at muyain ng mabuti. Isang maliit na ritual pero napakalaki ng balik. Hindi mo kailangan ng bote ng pills, kailangan mo lang ang karunungan ng kalikasan at ang disiplina na gamitin ito tulad ng ginawa ni Jack. At kung ang isang maliit na nut ay kayang gisingin ang iyong thyroid, pasiglahin ang testosterone at protektahan ang iyong nerves, isipin mo na lang kung ano pa ang mangyayari kapag idinagdag mo ang susunod na nut sa iyong araw-araw na routine. Ito ang tinatawag kong tahimik na tagapagbantay ng iyong mga buto at utak. Ngunit karamihan sa mga nakatatanda ay hindi man lang alam kung ano ang kanilang nawawala. Pag-usapan natin ito ngayon. Ikalawa, almonds, ang tagapagtanggol ng iyong buto at utak. May kakaibang aliw sa pagkain ng almonds, marahil dahil sa pamilyar nitong lutong o sa banayad na tamis na naiiwan sa bawat kagat. Para sa akin, nagpapaalala ang almonds ng aking ama. Tuwing umaga, walang palya, uupo siya sa tabi ng bintana, may hawak na mainit na tsaa at isang maliit na mangkok ng hilaw na almonds. Hindi siya pumapalya kahit isang araw. Sinasabi niya noon, ang maliliit na bagay na ito ang nagpapanatili sa akin na matalas ang isip, anak. Noong mga panahong yon, hindi ko pa lubos na naunawaan ang siyensya sa likod nito. Pero ngayon, matapos ang ilang dekada sa larangan ng medisina at pag-aaral ng pagtanda, alam kong tama siya. Ang mga almond ay isa sa mga pinaka-hindi napapansing, ngunit napakalakas na kakampi sa kalusugan ng mga nakatatanda. Hindi lang sila simpleng merienda, isa silang pang-araw-araw na depensa para sa dalawa sa pinakamahinang bahagi ng tumatandang katawan, ang iyong mga buto at ang iyong utak. Simulan natin sa iyong mga buto. Pagkatapos ng edad na 60, lalo na kapag lampas na sa 65, mabilis nang bumababa ang bone density. Mas nagiging delikado ang pagkahulog, mas mabagal gumaling ang mga bali, at kahit simpleng pagkakamali sa hakbang ay maaring humantong sa ilang buwang paggaling. Ang mga almond ay mayaman sa calcium, halos 100 mg sa isang kapat na tasa. Pero ang tunay na nagpapatingkad sa kanila ay ang magnesium. Ang magnesium ay parang traffic controller. Tinutulungan nitong ilipat ang calcium papunta sa iyong mga buto kung saan ito dapat, sa halip na hayaang mamuo ito sa iyong mga ugat. Ang kombinasyong ito ng calcium at magnesium ay bihira sa iisang pagkain, pero ibinibigay ito ng mga almond. Ngayon, pag-usapan naman natin ang iyong utak. Taon-taon, mas marami akong nakikitang pasyente na mas natatakot sa pagkawala ng alaala kaysa sa sakit sa puso, at may magandang dahilan. Ang Alzheimer's, dementia, at brain fog ay hindi lang basta nagnanakaw ng iyong mga alaala. Inalis din nila ang iyong kasarinlan. Ngunit ang mga almond ay naglalaman ng makapangyarihang antioxidants, lalo na kapag kinakain mo sila kasama ang balat. Ang flavonoid sa manipis na kayumangging balat na yon ay nakikipagtulungan sa bitamina E upang labanan ang oxidative stress na sumisira sa mga selula ng utak habang tayo ay tumatanda. Sa katunayan, ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa Tufts University na maaring pabagalin ng mga almond ang paglala ng cognitive decline kapag regular na kinakain. At hindi pa doon nagkatapos. Ang mga almond ay puno ng fiber, humigit kumulang 3.5 gramo bawat serving, na tumutulong labanan ang constipation,
isang problemang tahimik na dinaranas ng halos kalahati ng mga nakatatanda araw-araw. Maaring hindi ito mukhang kaakit-akit pag-usapan, pero maniwala ka, napakalaki ng epekto nito sa pakiramdam mo. Mula sa iyong enerhiya hanggang sa iyong mood, mas malaki ang papel ng digestion kaysa sa inaakala ng karamihan. Madalas kong irekomenda ang 15 hanggang 20 almond bawat araw. Hilaw o dry roasted, walang asin, at laging nguyain ng mabuti. Lalo na para sa mga nakatatanda na may problema sa ngipin o hirap lumunok, mahalaga ang hakbang na ito. Dahan-dahan lang, gawin itong isang mindful na gawain. Sinasabi ko sa aking mga pasyente, hindi ka lang kumakain ng mani, namumuhunan ka sa iyong hinaharap, sa iyong kakayahang kumilos, sa linaw ng iyong isip at sa iyong dignidad. Ang mga almond ay tahimik mong tagapagtanggol, at kapag ginawa mo silang bahagi ng iyong araw-araw na rutina, mapapansin ito ng iyong katawan. Mas matatag na mga hakbang, mas malinaw na pag-iisip at mas magagandang araw. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may isa pang uri ng mani na kahawig mismo ng iyong utak? At maaring ito ang pinakamahusay na natural na pagkain para maiwasan ang pagkawala ng memorya, mapabuti ang daloy ng dugo, at makatulong pa sa iyong pagtulog sa gabi. Yan mismo ang susunod nating pag-uusapan. Tara, pag-usapan natin ito. 3. Ang walnuts ang paboritong pagkain ng utak. May isang sandaling hinding-hindi ko makakalimutan. Ilang taon na ang nakalipas, binisita ko ang isang pasyente na si Harold, isang retiradong guro ng musika na nasa kanyang 70s at kamakailan lang nawalan ng asawa. Hindi lang siya nakikipaglaban sa lungkot, kundi pati na rin sa kanyang memorya. Nakakalimot siya ng mga pangalan, nawawala ang kanyang mga susi, at minsan ay nalilito pa sa pagmamaneho pauwi. Sa isa naming pagbisita, binuksan niya ang kanyang kitchen cabinet at kumuha ng maliit na garapon na salamin. Sa loob nito ay may mga walnuts. Tumingin siya sa akin at sinabi, "May nabasa ako na maganda raw ito para sa utak at kamukha rin ito ng utak." Tumatak yan sa akin. Hindi lang dahil totoo, kundi dahil si Harold, sa kanyang tahimik ngunit matatag na paraan, ay sinusubukang lumaban. At sinusuportahan siya ng siyensya. Ang mga walnuts ay kahanga-hanga. Higit pa sila sa simpleng merienda. Isa sila sa pinakamakapangyarihang pagkaing sumusuporta sa utak na ibinibigay ng kalikasan. Oo, kahawig nila ang utak sa itsura. Pero sa chemical na aspeto, mas malalim pa ang kanilang ginagawa. Ang mga walnuts ay mayaman sa alpha-linolenic acid o ALA, isang plant-based omega-3 fatty acid na tumutulong sa pagbuo at pagpapanatili ng membranes ng mga selula ng utak. Habang tayo ay tumatanda, nawawala ang flexibility ng mga membranes na ito. Bumagal ang komunikasyon sa pagitan ng mga neurons, nagiging malabo ang memorya. Ngunit tinutulungan ng ALA na manatiling matibay ang mga koneksyong ito. At simula pa lang yan, ang mga walnuts ay puno ng polyphenols, makapangyarihang antioxidants na kayang tumawid sa blood-brain barrier at direktang bawasan ang pamamaga sa neural tissue. Bakit ito mahalaga? Dahil ang pamamaga ay isang tahimik na pumapatay sa memorya, focus at cognition. Isa ito sa mga pangunahing dahilan ng demensya at Alzheimer's. At hindi tulad ng maraming ibang pagkain, tina-target ng mga walnuts ang pamamaga mula mismo sa pinagmulan. Isang pag-aaral sa Journal of Nutrition ang nagpakita na ang mga nakatatandang kumain ng 1.5 ounces ng walnuts araw-araw sa loob ng 8 linggo ay nakaranas ng malinaw na pagbuti sa processing speed at mental flexibility. Hindi ito basta numero lamang. Ito ang kaibahan sa pag-intindi ng biro ng mahal sa buhay, sa pag-alala ng kaarawan, o sa pagiging aktibo sa usapan. Pero may isa pang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang mga walnuts ay naglalaman din ng natural na melatonin, ang hormone na ginagawa ng iyong katawan upang kontrolin ang pagtulog. At habang tayo ay tumatanda, bumababa ang ating melatonin levels, na nagdudulot ng hindi maayos na tulog at mahinang pahinga.
Para sa marami sa aking mga pasyenteng nakatatanda, ang simpleng pagdagdag ng maliit na dakot ng walnuts sa gabi ay nakatutulong para mas mabilis silang makatulog at magising na mas presko ang pakiramdam. Karaniwan kong inirerekomenda ang pagkain ng 7 hanggang 9 na kalahating piraso ng walnut bawat araw. Itago ang mga ito sa refrigerator upang maprotektahan ang kanilang masiselang langis na madaling masira kapag nalantad sa init o liwanag. At huwag kang mag-alala sa bahagyang pait ng balat nito. Doon nakatira ang marami sa kanilang antioxidants. Isipin mo ito bilang isang maliit na dagdag na proteksyon sa bawat kagat. Hanggang ngayon, kumakain pa rin si Harold ng kanyang mga walnuts araw-araw. At kahit na malalim pa rin ang pangungulila niya sa kanyang asawa, sinabi niya sa akin kamakailan na mas matalas ang kanyang alaala, mas matibay ang kanyang focus, at mas buo pa rin ang kanyang pakiramdam sa sarili. Hindi agad babaguhin ng walnuts ang buhay mo sa isang iglap, pero sa paglipas ng panahon, tahimik nilang inaalagaan ang pinakamahalagang bagay na mayroon ka, ang iyong isipan. At kung ang walnuts ang pagkain ng utak, ang susunod namang mani ay ang tahimik na bayani para sa iyong blood pressure, paningin, at blood sugar ng sabay-sabay. Madapas itong hindi napapansin ng karamihan, pero kapag nalaman mo ang kaya nitong gawin, hindi mo na ito titingnan sa parehong paraan. Pag-usapan natin ito. 4. Ang pistachios. Depensa para sa blood pressure, paningin, at diabetes. Noong bata pa ako, ang lolo ko ay may lumang kahoy na mangkok na nakalagay sa kitchen counter. Tuwing hapon, uupo siya sa kanyang armchair na may hawak na isang dakot ng pistachios at isa-isa niya itang maingat na binubuksan. Noon, hindi ko yan pinapansin, parang simpleng ugali lang ng isang tumatandang lalaki. Pero ngayon, sa dami ng alam na natin tungkol sa nutrisyon at pagtanda, napagtanto ko na napakatalino pala ng ginagawa niya. Kahit hindi niya alam ang siyensya, pinoprotektahan niya ang kanyang blood pressure, ang kanyang paningin, at maging ang kakayahan niyang kontrolin ng asukal sa dugo. Ang mangkok na iyon ng pistachios ay hindi lang basta merienda. Isa itong araw-araw na dosis ng proteksyon. Ang pistachios ay, walang duda, isa sa pinaka-underrated na superfoods para sa mga nakatatanda. Madalas silang matatabunan ng masikat na mga pagkain, pero kung ano ang kulang nila sa kasikatan, binabawi nila sa benepisyo. Una sa lahat, isa sila sa mga mani na may pinakamaraming potassium. Umaabot sa humigit kumulang 285 mg bawat serving. Mas mataas pa ito kaysa sa maraming prutas at gulay. At napakahalaga ng potassium para mapanatili ang malusog na blood pressure, lalo na pagkatapos ng edad na 60 kung kailan tumitigas ang mga ugat at nagiging mas sensitibo ang katawan sa asin. Para sa mga nakatatanda na gustong kontrolin ang hypertension sa natural na paraan, ang pistachios ay isang matalino at ligtas na kakampi. Mayaman din sila sa dalawang makapangyarihang carotenoids, lutein at zeaxanthin, na may mahalagang papel sa kalusugan ng mata. Naiipon ang mga compound na ito sa retina at tumutulong mag-filter ng mapaminsalang blue light na nagpapabagal sa paglala ng age-related macular degeneration. Hindi ito maliit na bagay. Ang pagkawala ng paningin ay isa sa mga pinakakinatatakutang kondisyon ng mga nakatatanda. At ang pistachios ay nagbibigay ng banayad, ngunit tuloy-tuloy na suporta para mapanatiling malinaw at makulay ang iyong mundo. Pero marahil ang pinakaimportanteng benepisyo nila ay ang kanilang tulong sa pagkontrol ng blood sugar. Mayroon silang humigit kumulang 3 gramo ng fiber bawat ounce at mababang glycemic index. Kaya pinapabagal nila ang digestion, binabawasan ang pagtaas ng asukal pagkatapos kumain, at pinapanatiling stable ang insulin levels. Para sa milyon-milyong nakatatanda na may diabetes o prediabetes, ang pagdagdag ng isang dakot ng pistachios araw-araw ay maaring magdulot ng tahimik, ngunit tunay na pagbabago. Lalo na kung ipapalit ito sa mas processed at matatamis na merienda. May isa pang benepisyo na madalas hindi napapansin. Kapag kinakain mo ang pistachios na may balat pa, ang mismong pagbabalat nito ay nagpapabagal sa iyong pagkain. Binibigyan nito ang iyong katawan ng oras para maramdaman ang kabusugan, kaya mas madaling maiwasan ang sobrang pagkain.
Dagdag pa rito, ang mga balat na naipon ay nagsisilbing visual na paalala kung gaano nakarami ang nakain mo, nang hindi mo kailangang magbilang ng calories o gumamit ng measuring cup. Nagiging isang mindful at nakakakalmang ritual ang simpleng pagkain ng merienda. Karaniwan kong inirerekomenda ang humigit kumulang 1 ounce bawat araw, mga 49 pistachios. Mas mainam ang unsalted o bahagyang may asin. At kung mayroon tang arthritis o mahina ang lakas ng kamay, hanapin ang mga natural na bahagyang bukas na upang mas madali silang balatan. Ang pistachios ay nagbibigay ng isang bihirang kombinasyon, nutrient density, lasa, at benepisyong pangkalusugan. Sinusuportahan nila ang iyong puso, ang iyong mga mata, ang iyong blood sugar, at maging ang iyong pakiramdam ng kontrol sa sarili mong katawan. Pero heto ang dapat mong malaman. Habang ang apat na uri ng mani na ito ay kayang iangat ang iyong kalusugan pagkatapos ng edad na 60, may iba naman na tahimik na sumisira rito. Mga mani na mukhang inosente, kahit pa mukhang healthy, pero maaring nadudulot ng pamamaga, nagpapataas ng blood pressure, nakikialam sa epekto ng mga gamot, at nagaambag sa brain fog. Karapat-dapat mong malaman kung ano ang mga ito. At sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung aling mga mani ang dapat iwasan, at kung bakit maaring mas nakakasama pa sila kaysa sa inaakala mo. Manatili ka lang, dito nagiging mas nakakagulat ang katotohanan. Una, ang peanuts, ang bomba ng pamamaga. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na pumasok si George sa aking opisina. Siya ay 72 taong gulang, isang veterano ng Vietnam, at isang lalaking ipinagmamalaki ang pagiging aktibo. Pero kamakailan, sinabi niya na parang may mali. Mas sumasakit ang kanyang mga kasukasuan kaysa dati. Palagi siyang pagod, at ang kanyang blood pressure ay unti-unting tumataas kahit wala namang malaking pagbabago sa kanyang lifestyle. Habang pinag-uusapan namin ang kanyang pang-araw-araw na gawain, may isang bagay na tumatak. Halos araw-araw siyang kumakain ng peanuts bilang merienda. Health speaking naman ito, di ba? Tanong niya. Ang sandaling yon ay nagpapaalala sa akin kung gaano pa rin kalaki ang kalituhan pagdating sa mga pagkaing inaakala nating ligtas, lalo na ang peanuts. Ang totoo, ang peanuts ay hindi talaga nuts. Sila ay legumes na tumutubo sa ilalim ng lupa, at ang detaling yon ay napakalaki ng epekto. Dahil sa paraan ng kanilang paglaki, ang peanuts ay madaling kapitan ng amag, lalo na ng isang toxin na tinatawag na aflatoxin. Ang amag na ito ay hindi mo nakikita o naaamoy. Hindi ito lasang kakaiba, pero sa paglipas ng panahon, maaari itong maipon sa katawan, makasama sa atay, magpahina ng immune system, at kahit magpataas ng panganib ng ilang uri ng cancer. Ang mga nakatatanda na natural nang bumabagal ang detox systems habang tumatanda ay mas madaling maapektuhan ng ganitong mga hindi nakikitang banta. Pero hindi lang iyon ang problema. Kahit wala kang allergy, ang peanuts ay maaring magdulot ng inflammatory response sa maraming tao. Isang banayad ngunit tuloy-tuloy na pamamaga na nakakaapekto sa mga kasukasuan, puso at kahit sa utak. Ang ganitong uri ng pamamaga ay hindi agad napapansin. Hindi ito biglang lumalabas, pero dahan-dahan itong naiipon na nagdudulot ng paglala ng arthritis, mental fog, at stress sa cardiovascular system. Para sa mga nakatatanda na nakakaranas na ng paninigas ng katawan at madaling pagkapagod, ang ganitong uri ng tahimik na pamamaga ay maaring lalong magpabigat sa kanilang pang-araw-araw na pakiramdam. Ang peanuts ay maaring maging gasolina sa apoy ng pamamaga. At karamihan sa mga tao ay hindi man lang ito napapansin. At nariyan pa ang asin. Karamihan sa mga commercial na peanuts ay roasted at maalat. Minsan sobra pa sa alat. Para sa mga nakatatanda na may problema sa mataas na blood pressure, na umaabot sa mahigit 60% ng mga nasa edad 65 pataas, ang sobrang sodium na ito ay lalo lang nagpapalala ng sitwasyon. Idagdag pa ang hydrogenated oils at mga asukal na kadalasang matatagpuan sa mga commercial peanut butter, at ang simpleng merienda ay nagiging araw-araw na panganib. Kahit ang natural peanut butter ay hindi rin ligtas sa usaping ito. Mataas ang peanut sa omega-6 fatty acids na maaring makasira sa masalang balanse ng omega-3 at omega-6 sa katawan.
isang mahalagang salik sa pagkontrol ng pamamaga. Ang kawalan ng balanse na ito ay maaring makasagabal sa maayos na sirkulasyon, magpalala ng memorya, at magpababa ng kabuuang resistensya ng tumatandang katawan. At kung umiinom ka ng mga gamot tulad ng blood thinners, ang peanuts ay may mga compound na maaring makaapekto sa absorption ng ilang nutrients, lalo na ang vitamin K. Dahil dito, mas nagiging komplikado ang pag-manage ng mga gamot. Isang hamon na kinakaharap na ng maraming nakatatanda na may iba't ibang iniinom na reseta. Hindi ko naman sinasabing dapat kang mataranta kung paminsan-minsan kang kumakain ng peanuts. Pero kung ikaw ay lampas 60 at regular mo itong kinakain, panahon na para seryosong pag-isipan muli ang iyong pagpili. May mas ligtas at mas kapaki-pakinabang na alternatibo na nagbibigay pa rin ng parehong sarap at crunch, nang walang kasamang panganib ng pamamaga at toxins. At paano kung sabihin ko sa'yo na ang susunod na mani sa listahan natin ay hindi lang nagpapataas ng blood sugar? Maari rin itong pataasin ang panganib ng kidney stones, makaapekto sa digestion, at magdulot pa ng mapanganib na choking incidents sa mga nakatatanda. Isa ito sa mga pinakasikat, ngunit pinakamapanglinlang na merienda. Tingnan natin ng mas malapitan. 2. Ang cashews. Ang patibong para sa blood sugar at kidney stones. Ilang taon nang nakalipas, may pasyente ako na si Linda. Siya ay 70 taong gulang, puno ng sigla at tawa, at mahilig mag-bake ng mga treats para sa kanyang mga apo. Nang magpunta siya sa akin na may reklamo ng pagkapagod, pananakit ng tiyan, at bigla ang pagtaas ng kanyang blood sugar, sinuri namin ang kanyang mga nakasanayan. Sa aking pagkagulat, paulit-ulit na lumabas ang cashews. Hindi lang sa kanyang merienda, kundi pati sa kanyang mga niluluto, smoothies, at maging sa mga tinatawag na healthy granola bars na palagi niyang dala sa kanyang bag. Maganda naman ito sa kalusugan, di ba? Tanong niya na may halong pag-asa. Tumatak sa akin ang sandaling iyon dahil ipinapaalala nito kung gaano kadaling magkamali kahit ang mabubuting intensyon, lalo na habang tayo ay tumatanda. Ang cashews ay medyo mapanlinlang. Mukhala silang healthy snack, malambot ang texture, banayad ang lasa, at karaniwang makikita sa mga health food stores. Pero sa ilalim ng lahat ng yon, may mga panganib na bihirang malaman ng karamihan, lalo na ng mga nakatatanda. Una, pag-usapan natin ang blood sugar. Ang cashews ay may relatibong mataas na carbohydrate content para sa isang mani. Humigit kumulang 9 gramo bawat ounce, at may kapansin-pansing glycemic effect. Ibig sabihin, mas mabilis nilang mapapataas ang blood sugar kaysa sa inaasahan mo. Para sa 25% ng mga nakatatanda na may diabetes at 48% na itinuturing na pre-diabetic, ang maliliit na pagtaas na ito ay naiipon, at kadalasan ay tahimik ang pinsala. Hindi mo ito agad nararamdaman hanggang sa lumabas ang epekto, pagkapagod, brain fog, o mas mataas na glucose levels sa susunod mong check-up. Ang cashews ay mayaman din sa tinatawag na oxalates. Ito ay mga natural na compound na kumakabit sa calcium sa iyong bituka, na nagpapahirap sa katawan na maabsorb ang mahalagang mineral na ito. Para sa mga nakatatanda na mas mataas na ang panganib sa osteoporosis at kakulangan sa calcium, nagiging seryosong problema ito. Mas malala pa, ang oxalates ay maaring maipon sa katawan at magdulot ng kidney stones, isang masakit at mapanganib na kondisyon na mas nagiging karaniwan habang tumatanda. May isa pang panganib na madalas hindi napapansin, lalo na ng mga may hirap sa paglunok, isang kondisyon na karaniwan sa mga nakatatanda. Ang cashews ay makinis, kurbado at nakakagulat na madaling mapasok sa daanan ng hangin. Sa katunayan, isa sila sa mga mani na madalas sangkot sa choking incidents. Ang creamy na texture ang nagbibigay ng comfort ay maaari ring maging tahimik na banta. At panghuli, ang usapin ng processing. Hindi alam ng karamihan na ang cashews sa kanilang hilaw na anyo ay toxic. Naglalaman sila ng urushiol, ang parehong chemical na matatagpuan sa poison ivy. Para maging ligtas kainin, kailangan silang dumaan sa matinding proseso, steaming, pagluluto, at pantanggal ng balat. Ngunit sa prosesong ito, marami sa kanilang natural na nutrients ang nawawala. Ang natitira ay isang mani na masarap na, pero kakaunti ang naitutulong sa kalusugan, at sa ilang kaso, nakakasama pa.
Kaya naman inirerekomenda ko na palitan ng mga nakatatanda ang cashews ng mas ligtas at mas kapaki-pakinabang na alternatibo tulad ng almonds o walnuts. Tatlo, ang macadamia nuts. Ang tahimik na nagpapataas ng timbang. May pasyente ako noon na si Carl, isang retiradong engineer na nasa huling bahagi ng kanyang 60s. Matalas ang isip, may magandang sense of humor, at disiplinado sa kanyang routine. Pero sa loob ng ilang buwan, unti-unti siyang tumaba. Hindi halata sa una, pero tuloy-tuloy. Tumataas na rin ang kanyang blood pressure at madalas siyang nakakaramdam ng bigat pagkatapos kumain. Nang suriin namin ang kanyang diet, natawa siya at sinabi, "Doc, hindi naman ako kumakain ng junk, pero gabi-gabi kumakain ako ng kaunting macadamia nuts. Healthy naman yan sa puso, di ba?" Doon ko nalaman na kailangan naming pag-usapan ito ng masinsinan. Ang macadamia nuts ay parang marangyang treat. Ang kanilang mayaman at buttery na lasa, pati na ang malambot na texture, ay nagbibigay ng pakiramdam na espesyal at healthy. At madalas nga silang ipinapakita bilang ganoon, lalo na sa mga high-end health food circles. Pero ang hindi alam ng karamihan, lalo na habang tayo ay tumatanda, ay ang napakataas na fat at calorie content ng macadamia sa bawat kagat. Sa isang ounce lamang, halos isang dakot, mayroon ng halos 200 calories at 22 gramo ng taba. Para sa isang taong lampas 60, na natural nang bumabagal ang metabolismo at maaring hindi na gaanong aktibo, mabilis itong naiipon. Parang kumain ka ng isang buong mini meal, pero hindi ka man lang nabubusog. Ito ang tinatawag kong silent weight gain. Dahan-dahan itong dumarating. Walang binge eating, walang matatamis, pero unti-unting tumataas ang timbang na mahirap nang ibalik sa dati. At hindi lang iyon tungkol sa timbang. Ang macadamia ay isa rin sa may pinakamataas na saturated fat sa lahat ng mani. Humigit kumulang 3 gramo bawat ounce. Ito ang uri ng taba na maaring magpataas ng LDL cholesterol at magdulot ng dagdag na strain sa tumatandang puso. Para sa mga nakatatanda na kasalukuyang nagmamanage ng cholesterol o blood pressure, ang ganitong uri ng taba ay hindi lang basta walang silbi. Maari nitong tahimik na sirain ang mga progreso na pinaghirapan mong makamit. At nariyan pa ang usapin ng gallbladder. Maraming matatanda ang nagkakaroon ng gallstones nang hindi nila namamalayan. Maaring makaramdam sila ng paminsan-minsang kabag o discomfort pagkatapos kumain, pero hindi naman gaanong nakakabahala. Ang macadamia nuts, dahil sa napakataas na fat content, ay maaring mag-trigger sa paggalaw ng mga batong ito na nagdudulot ng matinding pananakit nang maaring humantong sa emergency na pagpapatingin o kahit operasyon. Ilang beses ko na itong nakita at kadalasan, walang ideya ang tao na may nabubuo na palang problema sa loob ng kanilang katawan. At huwag din nating kalimutan ang kalusugan ng ngipin. Ang macadamia nuts ay siksik at matigas. Para sa mga nakatatanda na may dental bridges, crowns, o sensitibong ngipin, maaring maging delikado ang pagguya nito. May mga pasyente akong nabasag ang dental work dahil dito, na nagresulta sa masakit at magastos na dental procedures. Palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, maaring mukhang simpleng indulgence lang ang macadamia, pero may kaakibat itong mabigat na kapalit. Dahan-dahan itong dumarating, at kapag nandyan na, mahirap na itong alisin. May iba pang mani na kayang magbigay ng kasiyahan ng walang ganitong panganib. Pero kung ang macadamia ay maaring magpabigat sa'yo, ang susunod na mani sa ating listahan ay mas nakababahala pa.